Sa isang malayong lupain, mayroong isang dalaga na nagngangalang Cinderella. Noong araw na iyon sa kagubatan, papunta si Cinderella sa party na inorganisa para sa kanyang kaarawan. Pero pagdating niya doon, hindi siya makapaniwala dahil makalat at walang laman ang hapagkainan. Naku! Anong nangyari dito? Isang daga ang nagkwento. Kinuha ng leon ang lahat ng pagkain at umalis. Nanggulo siya at sinira ang kaarawan mo. Ngayon lang namin nakita ang leon na galit, sabi ng giraffe. Walang dahilan para hindi kami matakot sa leon. Ang naiisip naman ni Cinderella ay, ngunit malamang may dahilan ng leon para gawin ito. Kaya hinanap niya ang leon na may ganoong pag-iisip at sinundan siya ng mausisang maliit na daga. Sa ilang sandaling paglalakad, napansin nila ang mga cotton candy na nililipad ng hangin. Doon sila nanggaling, sabi ng daga. Tumakbo si Cinderella sa itinuro ng daga at nakita niya ang leon na itinatapon sa balon ang mga pagkaing kinuha niya sa party. Galit na sinabi ng leon, "Wow! Ito pa ang cotton candy. Tingnan natin kung paano sila mag-party nang wala ako." Lumapit ang daga sa leon at sinabing, "Leon, wag mong itapon." Nagulat ang leon, nawalan siya ng balanse at nahulog sa balon. Napahango si Cinderella para tumulong. Nakita niya ang leon na nakakapit ang mga kuko nito sa gilid ng balon. Tulong! Tulungan niyo ako! Pag nahulog ako, di na ako makakalis dito! Cinderella, ayun, may lubid! Mahigpit na itinali ni Cinderella ang dulo ng lubid sa puno. Inihagis naman ng daga ang kabilang dulo nito sa leon. Kahit nahihirapan, kumapit ang leon sa lubid at inangat ang sarili sa balon. Leon, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi kasi ako inimbitahan sa party dahil takot silang lahat sa akin. Buong gabi pa naman ako nagluto ng cake para sa party mo. Nahabag si Cinderella sa sinabi ng leon. Pero hindi solusyon ang sirain ang party. Kita mo, munti ka nang mahulog sa balon. Eddie, kung gusto mo, puntahan natin sila at kausapin. Inamin ng leon na mali ang kanyang inasal. Nang magkakasama silang bumalik sa lugar ng party, lahat ng nakakita sa leon ay nagtakbuhang palayo. Takbo! Naku po! Takbo! Andito na ang leon! Teka lang, kalma lang. Hindi nyo kailangang matakot sa leon. Mabait talaga siya. Huminto ang mga hayop. Tumingin sila sa leon at nakita nila ang malaking cake sa kamay nito. Nagulat sila at sabay-sabay na sinabing, "Wow! Ginawa ba niya ito para sa party? Mukhang napakasarap!" Kaya pinayuhan sila ni Cinderella. Napakahalagang malaman at maunawaan ng iba bago magkaroon ng maling akala sa kanila. Tandaan niyo yan, mga kaibigan ko. Isa-isa silang humingi ng tawad sa leon. Humingi rin ng paumanhin sa kanila ang leon dahil tinapon niya ang pagkain. Mula noon ay wala nang sino man ang naging mapanghusga at namuhay silang masaya sa kagubatan magpakailanman. Si Cinderella at ang malaking masamang lobo. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, mayroong isang napakagandang dilag na nagngangalang Cinderella. Sa kanyang magandang buhok, marikit na mata at mabait na pag-uugali, hinahangaan siya ng lahat sa kastilyo kung saan siya nakatira. Isang araw, dumungaw si Cinderella sa bintana ng kanyang silid at pinagmasdan ang magandang tanawin ng kagubatan. At nakita niya ang isang malaking bahaghari. Oh, napakagandang bahaghari! Ano kaya ang nasa dulo ng bahaghari? Habang pinagmamasdan ni Cinderella ang kagandahan ng bahaghari, ang kanyang mga kaibigang daga na sina Mozzarella at Cheddar ay lumapit sa kanya.
Maaari mo ba kaming dalhin sa bahaghari na yon? Oo. Sige na. Pero di pa ako nakakarating sa bahaging iyon ng kagubatan. Paano kung mapanganib? Pero ang lugar na may magandang bahaghari ay tiyak na hindi mapanganib. Sa palagay ko. Oo nga! Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka namin ni Cheddar. The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. Mararating kaya natin ang bahaghari bago ito mawala, Cinderella? Kung bibilisan natin bago lumubog ang araw, syempre mararating natin. Habang naglalakbay sa kagubatan ang magkakaibigan, may nakasalubong silang isang napaka-cute na pagong. Hi! Di ba ikaw si Cinderella, ang magandang prinsesa ng aming lupain? Oo, ako nga. Sabihin mo sa akin, ano ang nagdala sa'yo dito? Pupunta kami sa ilalim ng bahaghari. Gusto namin malaman kung anong magagandang bagay ang nasa dulo nito. Talaga? Pwede ba sumama? Isang marikit na kuneho ang nakarinig mula sa mga puno. Nais din niyang pumunta sa dulo ng bahaghari. Sige, sama kayo sa amin. Kaya sama-sama silang nagpatuloy sa paglalakad sa kagubatan. Maya-maya pa, may nakita silang 3 ardilya na tumatakbo palapit sa kanila. Mukha silang natatakot at nalilito. Patuloy silang tumatakbo nang hindi napapansin si Cinderella at ang kanyang mga kaibigang hayop. Ang mga ardilya, bakit di nila tayo binati? Tila nagmamadali sila. Di nila karaniwang ginagawa yun. Sa palagay ko, may kinatatakutan sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita naman nila ang isang gazelle na tumatakbo rin sa takot. Bahagya nilang napabagal ito. Cinderella, tignan mo, may sugat sa paa ng gazelle. Dahil may kakayanan si Cinderella na makipag-usap sa mga hayop at nauunawaan niya ang mga ito, kinausap niya ang gazelle. Anong nangyayari? 3 ardilya ang lumagpas sa amin. Tumatakbo sila para sa kanilang buhay. May panganib ba? Bumulong ang gazelle kay Cinderella at agad na itong lumayo. Di makapaniwala si Cinderella sa narinig niya. Ano daw ang nangyari? Anong sinabi ng gazelle? Ang malaking lobo. Ano? May malaking masamang lobo na umaatake sa lahat ng mga hayop sa kagubatan. Nakakatakot naman. Bumalik na tayo sa kastilyo. Di pwede. Baka may mga hayop na nangangailangan ng tulong sa kagubatan. Dapat natin silang tulungan. Sinunod ng mga kaibigang hayop si Cinderella at nagpatuloy silang naglakad sa kagubatan upang pahintuin ang kasamaan ng malaking lobo. Sa di kalayuan ay natanaw nila ang lobo. Mayabang na sinusupil nito ang puma at soro. Ako na ang hari ng kagubatan ngayon. Matatalo ko na pati ang leon makikita ninyo. Nakatakutan ako ng buong kagubatan. Tignan nyo, maging ang higanting elepante na ito ay nakatayo sa isang paa sa aking utos. Sa kabila ng pagiging malalakas at malalaking hayop, ang kawawang elepante, puma at soro ay takot na takot. Lagat kayo sa akin. Habang patuloy na naghahasik ng lagim ang lobo, di niya nakikita ang bitag ng mangangaso. Nahagip ng bitag ang kanyang likurang paa. Tulong! Nabitag ako. Tulungan niyo ako. Nang makita ng elepante, soro at puma ang nangyari sa lobo, agad silang tumakas.
Ngunit sa pagtakbo nila, nakasalubong nila si Cinderella at ang kanyang mga kaibigan. Yung malaking masamang lobo, muntik na niya kaming saktan at naipit siya sa pitag ng mga ngaso. Mukhang mas mapanganib pa ang mga ngaso na to kaysa sa lobo mismo. Tama si Cinderella. Mapahamak ang mga ngaso. Pero, di ba tama lang ang nangyari sa lobo? Siguro nga, pero ang masamang nangyari sa kanya ngayon ay maaaring mangyari din sa inyo bukas. Siguradong magbabago siya kung tutulungan natin. At lahat ng mga hayop ay sumang-ayon kay Cinderella at nagtungo na sila sa lobo upang iligtas ito. Ngunit sa sandaling iyon, naroon na ang dalawang mga ngaso. Nasayang ang bitag na ito para sa isang lobo. Oh, sana man lang isang suro o kuneho o kahit anong mas masarap na hayop. Sana mas malaking hayop ang nahuli dun sa isa pa nating bitag. Oo nga. Anong gagawin natin dito sa lobo ngayon? Kita nyo na kung gaano mapanganib ang mga ngaso. Tama ka, Cinderella. Tara, takutin natin sila. Palayasin natin sila. Ang mga kaibigan ni Cinderella, pati ang iba pang mga hayop sa kagubatan, ay sama-samang sinugod ang mga ngaso. Natakot ang mga ngaso sa kanilang nakita. Naku! Ano ba yan? Takbo! Takbo! Kumari pa sila ng takbo hanggang sa wala na sila sa paningin. Si Cinderella at ang kanyang mga kaibigang daga ay lumapit sa nabitag na lobo. Tulungan niyo ko. Pakiusap. Ililigtas ka namin, pero sa isang kondisyon. Mangako kang hindi na mananakit ng sinuman. Oo. Pangako. Nangangako ko, hindi na ako mananakit ng anumang nilalang, kahit ni isang langgam, kailanman. Naniniwala sa lobo, inalpasan siya ng mga hayop mula sa kakilakilabot na bitag. Salamat, inalpasan niyo ko. Ngayon ay lalo nilang naunawaan na ang pinakamahalagang bagay sa kagubatan ay protektahan ang bawat isa at ang kanilang pagkakaibigan. Tingnan niyo nasa dulo na pala tayo ng bahaghari. Wow! Ang ganda! Oo nga! Sa dulo ng bahaghari na yun, nabatid na ni Cinderella at ng kanyang mga kaibigan kung ano ang naroon. Walang iba kundi ang kabaitan, pagkakaibigan, at pagmamahalan. Si Cinderella at ang tatlong bruha. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain ay may isang salamangkera na nagngangalang Sinia. Paniwala niya na siya ang pinakamakapangyarihang salamangkera sa balat ng lupa. Ngunit nang mabasag ng diwatang si Liabel ang isa sa mga sumpa niya, napagtanto ni Sinia na humina ang kanyang salamangka. Kaya hinimok niya ang iba pang mga salamangkera at mangkukulam upang umanib sa kanya. Tinatawagan ko kayo, mga salamangkera at mga mangkukulam, mula sa lahat ng panig ng mundo. Di mo gagana yan. Sagutin niyo ako! Ang unang sumagot sa panawagan ni Sinia ay ang masamang mangkukulam na si Hela. Tapos, si Vega mula sa kailaliman ng karagatan ay pumasok sa usapan. At ngayon, sama-sama silang nagplano ng kapahamakan. Isinaad ni Hela ang pagnanais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. At si Vega ang plano niyang sakupin ang kaharian sa karagatan sa pamiminsala sa sirenang si Arya. Kailangan natin manalo sa gera laban sa mga prinsesa. Sisimulan natin kay Cinderella. Tapos, si Snow White naman. At sa sirenang si Arya. Habang nagtatawanan ang tatlong kontrabidang mga bruha, maganda naman ang gising ni Cinderella at ng mga munting kaibigang daga.
above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in this dream. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in this dream. Ang ganda-ganda mo, prinsesa ko. Pero bago siya nakasagot, bigla na lang yumanig ang lupa. Ang mga puno sa paligid ay nabuwal. Lumilindol pakaliwa at pakanan. Ang kalapati na kaibigan ni Cinderella ay dumapo sa kanila sa takot. Kik, kik, kik! Anong nangyayari dito? Humingi ka ng tulong, kalapati! Dahil sa tindi ng pangyayari sa kalupaan, naisip ng kalapati na humingi ng saklolo mula sa kaharian ng karagatan. Anong nangyayari? Naku! Tingnan mo, mahal na prinsipe! Ang kastilyo natin! Unti-unting gumuguho ang kastilyo. Malapit na itong lumubog sa lupa. Ang lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan ng pinagsama-samang mahika ni Nasinia, Hela at Vega. Sinambit nila sa kanilang kristal na bola ang sumpa sa pagwasak ng kastilyo. Akala nila ay walang makakapigil sa kanila. Kapag tuluyan ng gumuho ang kastilyo, kayo rin ay maglalaho. Guguho daw kastilyo. Nang tumakbo palayo ng kastilyo sina Cinderella at Prinsipe Leo, nagsimula namang umulan. Kaya sumilong sila sa ilalim ng puno ng hazelnut. Ito ay puno ng hazelnut. Ibig sabihin, pwede natin tawagin si Liabel. Hinawakan ni Cinderella ang puno ng hazelnut. Pumikit siya at tinawag niya ang butihing diwata na si Liabel. Liabel, tulungan mo kami na ang sumpa ay masupil. Nang marinig ang boses ni Cinderella, nagpakita si Liabel mula sa puno. Ginamit niya ang magic wand upang malaman kung ano ang dahilan ng mga pangyayari. Wow! May mga bruha sa puno. Naku, ito ay kagagawan ng 3 makapangyarihang mangkukulam. Kailangan natin sila pigilan. Sa pamamagitan ng salamangka, dinala sila ni Liabel sa kastilyo. Pagdating nila, di sila makapaniwala sa nakita. Wow! Wala na ang dating kastilyo. Bagkus ay may bago ng kastilyo na pangit at mukhang masama. Gulat na gulat din sina Mozzarella at Cheddar. Bigla ay nagpakita sa harap ng kastilyo ang salamangkera na si Sinia. Kasama niya sina Hela at Vega. Nagkamali kayo ng pinuntahan. Wala na kayong tahanan. At ngayon, kayo rin ay mawawala sa mundong ito. Sinimula ng mga bruha na patamaan sina Cinderella. Natakot si Liabel na mapahamak sina Cinderella, kaya sinangga niya ang mga patama gamit ang sinag mula sa magic wand. Ngunit 3 sila laban sa isa. Mas malakas sila. Nauubos na ang lakas ni Liabel. Hindi na niya kaya panghawakan ang magic wand, kaya nabitiwan niya ito. Agad-agad ay pinulot ni Cinderella ang magic wand. Buti na lang, ang sinag sa magic wand ay sumasangga pa rin sa masamang kapangyarihan. Sige, kaya mo yan, Cinderella! Nako, ano nang gagawin natin ngayon? Ngunit ayaw sumuko ng mga bruha. Sa pagkakataon na ito, ginamit ni Vega ang kanyang kapangyarihan gamit ang tubig mula sa ilalim ng lupa.
Biniyak niya ang lupa at bumulusok palabas ang tubig. Naku po! Paano niya ito nagagawa? Hindi mo ako matatalo. Habang bumubulusok ang tubig sa lahat ng dako, may nangyari na di inaasahan. Ang ama ng munting sirena na si Arya, si Haring Poseidon, ay nagpakita. Nabasa ko na ang liham. Ako na ang bahala kay Vega. Ginamit ni Poseidon ang kapangyarihan ng kanyang salapang sa mga bruha. Tubig ng karagatan, mga bruha ay parusahan. Hindi! Di ito pwede mangyari. Pinipigilan ni Vega ang lakas ng tubig, pero hindi niya kaya. Tinuro ni Poseidon ang makapangyarihang salapang sa mga bruha. At naging yelo ang tubig. Nanigas ang mga bruha sa loob ng higanteng bloke ng yelo. Nakakita si Liabel ng pagkakataon na makatulong. Ginamit niyang muli ang magic wand upang balutan ng kadena ang bloke ng yelo. At nilagyan pa ng malaking kandado. Pinalutang niya ito at tinapon sa bundok kung saan walang nangangahas na umakyat. Sa wakas ay natalo ang mga bruha. Salamat, Poseidon! At bumalik na si Poseidon sa kaharian ng karagatan. Binalikan ni Liabel ang pangit na kastilyo. Pinaglaho niya ito at ibinalik ang dating magandang kastilyo ni na Cinderella. Masayang-masaya sina Prinsipe Leo at Cinderella na naibalik na ang kanilang kastilyo. Salamat, Liabel. Kahit gaano kasama ang mga bruha, hindi nila kailanman matatalo ang iyong kabutihan. Habang buhay kitang poprotektahan, Cinderella. Tinanggap ng mga bruha ang kaparusahan sa mga kagagawan nila. Nanatili silang nakabilanggo sa bloke ng yelo sa ibabaw ng bundok. Hanggang sa natunaw na ng araw ang yelo. At nakabalik din sila sa kanilang normal na buhay. Di pa tayo tapos, Liabel at Cinderella. Sa oras na kumanib sa amin si Camilla, ang mangkukulam na kalaban ni Rapunzel, matatalo rin kayo. Isang araw, napansin ni Cinderella na may kakaiba sa liblib ng kagubatan. Nang puntahan niya, may nakita siyang malaking itlog na malapit ng mapisak. Ha? Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking itlog. Nagtingin si Cinderella sa paligid ng itlog para malaman kung may nagmamay-ari nito. Ngunit wala siyang nakita. Hindi ito itlog ng manok at lalong hindi itlog ng ibon. Maya-maya, may narinig si Cinderella na tunog. Nabasag ang tuktok ng itlog at nahulog ang balat sa lupa. Nang silipin ni Cinderella ang loob, isang batang dinosaur ang nasa itlog. Ano? Ito ay dinosaur! Baby dinosaur! Nakatingin kay Cinderella ang batang dinosaur. Kahit na medyo takot si Cinderella nung una, marahan niyang inabot ang kanyang kamay. Hinilig naman ng batang dinosaur ang kanyang ulo sa kamay ni Cinderella at gustong mahalin siya nito. Oh! Maamo ka pala! Pagkatapos ay tumalon ito palabas at nagsimulang kainin ang maliliit na halaman. Baby dinosaur, hindi ko alam kung paano ka napadpad dito. Pero kailangan kong hanapin ang nanay mo. Sa oras na yon, ang alagang kwago ng mangkukulam na si Sina ay saksi sa nangyayari at agad itong umuwi. Si Sina naman ay gumagawa ng gayuma sa mahiwagang kaldero. Dumapo ang kwago sa balikat ng bruha.
at pabulong na inulat ang lahat ng nakita. Ano? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Isang dinosaur, ha? Tsaka kasama pa si Cinderella. Kailangan kong makakuha ng ngipin ng dinosaur. Naiintindihan mo ba? Ang ngipin na yon ang sangkap para maging immortal ako. Habang patungo sa palasyo si Cinderella at ang dinosaur, nagsimulang magplano si Sina para mahuli ang dinosaur. Ano kaya kung isasama kita sa palasyo, sa tingin mo ba katatakutan ka nila? Maamo ang batang dinosaur, totoo yan. Ngunit palagi siyang nagugutom. Kinakain niya ang bawat halaman na makikita niya. At sa bawat kagat ay lumalaki siya. Ay wow, medyo mabilis ka palang lumaki ha. Sa ginagawa mo, walang matitirang halaman sa kagubatan. Nang makakita ng puno ng mansanas, tumakbo ang dinosaur. Buong lakas na niyugyug nito ang puno upang mahulog ang mga mansanas sa lupa. Habang kinakain ng dinosaur ang mga mansanas, palaki siya ng palaki. Halos 2 beses na siya ng laki ni Cinderella. Mabuti pa siguro ay humingi ako ng tulong kay Liabel. Habang kumakain ng dinosaur ng mansanas, tumakbo si Cinderella sa ilalim ng puno ng hazelnut sa di kalayuan. Hinawakan niya ang puno at tinawag ang butihing diwata. Liabel, Liabel, halika kung nasaan ka man. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid at nagpakita sa kanya si Liabel. Liabel, kailangan ko ng tulong mo. Siyempre naman, Cinderella. Anong klaseng tulong ang gusto mo? Tinuro ni Cinderella ang dinosaur sa dako roon. Laking gulat ni Liabel nang makita iyon. Naku! Dapat natin siyang ibalik sa panahon niya, sa kapanahunan ng mga dinosaur. Kapanahunan ng dinosaur? Oo, dahil kung hindi, patuloy siyang lalaki ng sobrang bilis. Dapat din siyang maprotektahan mula sa mga gustong saktan siya. Pero paano natin siya ibabalik sa kanyang panahon? Paikot na kinumpas ng diwata ang magic wand ng 3 beses at isang lagusan ang bumukas sa gitna ng kagubatan. Kumuha ng mga mansanas si Cinderella at sinubukang akitin ng dinosaur patungo sa lagusan. Hindi ko kayang panatilihing bukas ang lagusan ng matagal, Cinderella, kaya dalian mo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Sina na nasa mahiwagang bola. Tigil! Sa akin sasama ang dinosaur na yan. Ha? Hindi no? Ang masasamang tulad mo ay dapat lumayo sa kanya. Habang inaakit ni Cinderella ng mansanas ang dinosaur papunta sa lagusan, binuhol naman ni Sina sa kamay niya ang mahiwagang lubid at saka inihagis ang dulo sa buntot ng dinosaur. Lumipad ang kwago at mabilis na inagawang wand sa kamay ni Liabel. Naku! Ibalik mo sa akin yan! Kung hindi, magsasara ang lagusan magpakailanman. Hindi pinansin ng kwago ang mabuting diwata at binigay nito ang magic wand kay Sina. Anong gagawin mo ngayon, Cinderella? Hinihila ni Sina ang dinosaur gamit ang mahiwagang lubid at sinusubukan din niyang isara ang lagusan gamit ang wand ni Liabel. Huwag dyan, dinosaur! Tigil! Baka hindi na tayo umabot! Habang nahihila ang dinosaur at unti-unting napapalapit kay Sina, isang malakas at kakaibang ingay ang narinig mula sa kabila ng lagusan. Ha? Ano ang kakaibang tunog na yun? Anong nangyayari? Saan ang gagaling ang ingay na yon? Yun ay awit ng mga dinosaur. Ganun kung magtawag ang mga nanay na dinosaur sa kanilang anak. Galing ang tunog sa kabilang panig ng lagusan. Nang marinig ng batang dinosaur ang boses ng kanyang ina, tumakbo ito patungo sa lagusan. At si Sina, dahil nakatali sa kanya ang lubid, nakaladkad siya ng dinosaur. Ay! Teka!
dinosaur! Kaya ang batang dinosaur at ang masamang bruhang si Sina, dumaan sila pareho sa lagusan na malapit ng magsara tungo sa panahon ng mga dinosaur. Nakatingin lang sa kanila sina Cinderella at Liabel, hindi alam ang gagawin. Yehey, nagawa natin! Nakauwi rin sa wakas ang batang dinosaur! Oo, pero may kasama siya. Nang matagpuan ni Sina ang sarili sa panahon ng mga dinosaur, tuwang-tuwa siya nung una dahil marami siyang nakitang ngipin ng dinosaur sa paligid. Aha! Ngipin ito ng dinosaur! Magagawa ko ng gamot para maging immortal ako. Ngunit hindi niya alam kung paano babalik dahil sarado na ang lagusan. Paano na ako makakabalik? Tulong! Hindi ako makakagawa dito. Imposible! Nang makita ni Sina na ang inang dinosaur ay papalapit na sa kanya, kumari pa siya ng takbo sa takot. Alisin niyo ako dito! Ayoko na ng ngipin. Ayaw! Nakabalik na ang batang dinosaur sa kapanahunan niya. Si Liabel sa mundo ng mga engkanto at si Cinderella sa kanyang palasyo. Dahil ang lahat ay masaya kung saan makakasama ang mga mahal sa buhay. Si Cinderella at ang lumilipad na elepante. Isang araw, namasyal si Prinsesa Cinderella sa kagubatan upang mamitas ng mga cranberry. Matapos mapuno ang kanyang basket, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Tulong! Sino yun? At saan nanggaling ang boses na yun? Pagtingala ni Cinderella, nakita niya ang isang malaking elepante na lumilipad sa itaas. Ano? Lumilipad na elepante? Kakaiba? Paano ito nangyayari? Tulungan mo po ako. Hindi ako makababa. Pumaitaas ang elepante sa kalangitan nang mapatid ang lubid sa isang pagtatanghal ng sirko sa kagubatan. Bagaman sinubukan ng kanyang mga kaibigan na sagipin siya, hindi nila siya naabot. Si Cinderella ay isang prinsesa na may kakayanang makipag-usap sa mga hayop. Agad niyang tinawag ang elepante. Hoy, elepante! Baka makatulong ako sa'yo! Cinderella? Pakibilisan mo po. Takot ako sa matataas eh. Malakas na sumipol si Cinderella upang tawagin ng maliit na puting kalapati. Hiniling niya na tulungan ng elepante ng iba pang mga kalapati. Umalis ang maliit na kalapati at tinawag ang kanyang mga kaibigan. Samantala, napakainit ng araw sa kalangitan at natatakot ang elepante na baka malusaw ang lobo na nakakabit sa kanya at mahulog siya sa lupa. Sana ay harangin ng mga ulap ang araw at protektahan ang lobo. Natatakot ako. Habang palutang-lutang ang balisa na elepante, isang kawan ng mga puting kalapati ang lumapit sa kanya. Sinubukang alalayan ng mga kalapati ang elepante, ngunit napakalaki nito at hindi nila kaya ang bigat nito. Nang mapagtanto ni Cinderella na hindi sapat ang tulong ng mga kalapati, humingi siya ng tulong sa palaka na si Tidalik na naglalagi sa may lawa. Abala ako ngayon, Cinderella. Ang sarap ng tubig. Alam mo, mahilig ako sa tubig. Kokak! Sige na, Tidalik. Ikaw lang ang makapagliligtas sa kanya. Nang sabihin sa kanya ni Cinderella kung paano niya sasakipin ang elepante, nagustuhan ng palaka ang ideya at agad na sumakay sa puting kalapati. Dinala ng kalapati si Tidalik sa elepante. Huwag kang matakot. Marahan kitang ilalapag na parang bulak na bola. Tulad ng isang lobo, pinuno ni Tidalik ng hangin ang kanyang tiyan. At hiniling sa elepante na hawakan ang kanyang binti. Sinuportahan din sila ng mga kalapati. Pagkatapos ay oras na para putukin ng isang kalapati ang lobo kung saan nakatali ang elepante. Naku po. Sigurado ba kayo sa gagawin niyo? Oo, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa kanila. Sandaling tinuka ng kalapati ang lobo, sinimulang bitbitin ng palaka ang elepante. Humanga si Cinderella kung paanong nagtutulungan ng mga hayop na parang isang pamilya.
Dahan-dahan, sa maliliit na paghinga, nailapag ng palaka ang elepante sa lupa ng ligtas. Tuwang-tuwa ang elepante na agad na yumakap kay Cinderella. Salamat, Cinderella. Kung hindi mo ako napansin at kung pumutok ang lobo sa init, malamang babagsak ako sa lupa. Ayos ka na ngayon, pero hindi lang ako ang dapat mong pasalamatan, kundi pati si Tidalik at ang mga kalapati. Matapos halikan ng elepante ang mga kalapati, ibinigay niya sa palaka na si Tidalik ang kanyang paborito. Tubig! Wow na naman ako.